Pag sinabi pong heat stroke, ano po ba ito? At bakit itinuturi ito na medical emergency po? Tama po kayo, no? Napaka-timely po ng usapan natin ngayong hapon ito dahil summer na po, tag-init na. So ano nga po ba talaga ang heat stroke? At bakit po ito maituturing na emergency? So, para lang po linawin po, no? Iba po ang heat stroke kung sa stroke or brain attack or atake sa utak na alam po natin. Pero ang heat stroke po ay isa sa pinakamalalang uri, no, ng sakit na ngayong tag-init o mga heat-related illness. So ito po ay nangyayari kapag ang katawan natin ay hindi na kayang i-regulate or i-control ang init. At umaabot na po ang temperatura ng ating katawan sa more than or equal sa 40 degrees Celsius, no, or 104 degrees Fahrenheit. So meron po kasi tayong tinatawag sa ating sistema or sa ating katawan na thermoregulation. May kapasidad po ang ating katawan, no, sa normal po na pagkakataon or sa healthy na pangangatawan para po maibsan or ma-release natin yung init, lalo na po ngayong tag-init or kapag ka po meron tayong mga physical activity. No? Pero kapag po nangibabaw, yung humidity, yung pagkaalinsangan ng kapaligiran or ng panahon at sobrang init po ng panahon, minsan po nadidisrupt or nadidisturb po yung tinatawag nating thermoregulation. Doktora, bakit po natin masasabi na medical emergency po ang heat stroke? Ano po ba ang nagiging effect po nito sa katawan ng tao? Pwede po ba kaming mamatay dyan? Sige po, go ahead, doktora. Yes, Attorney Dot. So, kaya po natin matatawag na medical emergency po ang heat stroke dahil maaari po itong magdulot, lalo na po kapag malala na po, no, yung condition, maaari po itong magdulot ng brain damage, no? Organ failure. So maaari pong maapektuhan ng iba't ibang organs po natin or sistema sa ating katawan katulad ng puso, ng baga, ng kidney, at sa kasamaang palad po pagka hindi po ito nakagapan, maaari din itong mauwi, no, sa pagkamatay. Opo. So ipaliwanag ko na lang din po, no, yung nabanggit ko kanina na body temperature. So ang normal po kasi, Ms. Annie, Attorney Dot, na temperatura ng ating katawan or body temperature, nag-range po ito ng 36.5 hanggang 37.5 degrees Celsius. So kung napapansin niyo po, halimbawa pag may lagnat po tayo, no, nag-check po tayo sa thermometer, halimbawa nakuha natin 38 degrees, 39, 37.8, so sasabihin po ay maaring may lagnat po ang pasyente. So ang normal po is 36.5 to 37.5 degrees Celsius. So ang delikadong temperature po kapag naabot na po ng 40 degrees pa, no, nang napabayaan or ng matagal na panahon. Yun po. So mga unang naapektuhan po nito, no, lalo na po nabanggit ko kanina yung utak. Bilang ako po isang neurologist, no? Una po, mapapansin natin, nagkakaroon ng confusion or pagkalito, maaaring ang pasyente po ay mahilo, no? At magkaroon po ng sakit ng ulo, maaari po itong humantong eventually pagka hindi po talaga nalapatan ng lunas, mawawalan po siya ng malay, pwede rin po siyang magkaroon ng convulsion or seizure, no? Kakakibat po nito yung excessive sweating or labis na pagpapawis at mabilis po na pagtibok ng puso. Kaya nga po nabanggit ko kanina, kung naalala niyo po, mga una pong sinabi ko, para lang po ma-distinguish natin yung kaibahan ng heat stroke sa stroke na sanhi ng high blood, diabetes, taas na cholesterol, no? Pero maaari pong ma-stroke or magkaroon ng atake sa utak ang mga pasyente na magkakaroon din ng heat stroke o na mayroong heat stroke. Kasi halos mga organ system po natin maaari pong Sino-sino pa ang iba na pwede? Kami ba na medyo senior na sa madaling salita? Go please. Pwede rin ba kami? Sige po, go. Thank you. Miss Annie, wala naman po sa inyong case na senior na, no? Pero Thank you. paliwanag ko po,
yung mga high risk or sino po ba yung maaaring tamaan. So wala po itong edad, no? Maaari pong tamaan, or mas susceptible po. For example, yung mga matatanda. Kasi alam naman po natin, yung elderly po, or yun na nga po, yung mga senior citizens, siyempre alam po natin, meron na silang mga comorbidities o mga klase ng sakit, high blood or hypertension, diabetes, sakit sa puso, or may problema din po sila sa puso, mahina din po ang kanilang resistensya, kaya maaaring hindi po nila kayang matolerate yung katawan nila, yung labis na init. Ano po? Ang mga babies na sensitive din po, siyempre, hindi pa kumbaga yung kanilang mga organs hindi pa naman talagang fully developed, no? Maliliit pa po sila, no? So, maaari din po, napaka-sensitive din po nila sa mga extremes ng temperature. Yung nabanggit nyo kanina, yung mga matitipuno. Siguro mababanggit natin dito yung mga, let's say, outdoor workers o yung mga construction workers. Yan, talagang nabibilad po sila sa araw, lalo na po kapag gumagawa po sila kasi hindi naman po kumbaga yung schedule ng kanilang pagko-construction halos buong araw po yan hanggang magdamag pa nga po minsan. Yun din pong mga drivers natin, no, yung mga tricycle drivers or drivers na pumapasada po sa araw-araw, wala din pong pinipiling oras. Yun pong mga athletes. No, lalo po, 'di ba, nauuso naman lately yung mga nag-bike, no, mga nagsa-cycling, no? Lalo na nabanggit ko nga po, may mga sakit sa puso or mataas ang sugar, cholesterol, mga may diabetes. Yun po medyo malalaki po ang timbang nating mga pasyente or yung mga obese patients po natin, no? Yun pong mga mahilig uminom ng alak, no po. Saka may mga gamot na iniinom din. And lalo na po din, babanggitin ko na rin, no, yung mga traffic enforcers po natin, mga street sweepers na talaga pong na-expose po, no, sa matinding sikat at init ng araw. Doktora, you mentioned several kinds or classes of people na kadalasan pwedeng maging biktima ng heat stroke, like yung mga athletes, yung mga nandyan sa kalye, nagtatrabaho. But Doktora, is it possible for people who are inside the house na magkaroon din po ng heat stroke para po sa mga nakikinig po sa atin na lagi namang nasa bahay? Go ahead po, Doktora. So, syempre, baka iisipin po ng ating mga manonood na magpipili na lang sila sa bahay kasi delikado pa lang lumabas. Ano? Actually, pwede rin po kasi no, na ma-heat stroke sila kahit nasa loob ng bahay. Paano? Syempre po, kung halimbawa napakainit po sa loob ng bahay at hindi po maganda ang ventilation, walang bintana, no? Kumbaga yung pasok po ng hangin sa loob ng bahay ay hindi po maganda, no? Walang mga electric fan or aircon, for example, at halimbawa po'y kulob, no? Yung kwarto, so naiipon po kasi init, no? At maaaring maging dahilan po para tumaas po yung temperatura ng katawan kahit hindi po tayo nakabilad sa araw. Alam mo, Doktora, kanina, when we started our show, we were thinking of how we can tighten our belts kasi nga ang grabe ngayon ang mga presyo, no? Gasolina, electricity, etc. Ako siguro ang suggestion ko, if you have a place in your house na there's an air conditioning, magsama-sama na po kayo doon, mag-bonding na po kayo magkakasama mula nanay, lolo, lola, mga anak, mga apo, para po tipid po tayo. Pero wag naman po natin titipirin too much na tayo ay magkaka-heat stroke. Kasi sabi nga ni Doktora, pagka mainit, kahit nasaan ka, kahit nasa bahay ka, pwede kang magkaroon ng heat stroke. Thank you, Doktora, for explaining that. Miss Annie? Thank you very much, Attorney Dot. Okay, Attorney Dot, ito naman yung gusto ko parang tanong kay Doc Joyce. Ano ang unang symptoms na dapat bantayan bago mauwi sa full heat stroke at ano din ang first aid dito, Dr. Joyce? So yung mga unang sintomas po, no, or tinatawag natin early warning signs, siyempre po, matinding pagod. Kaya di ba yung mga sinabi natin, isa po sa mga high risk, no, ng mga tao ay mga athlete, mga workers, no, matinding uhaw, no, yung parang feeling niyo po parang uhaw po kayo. Kaya kasi kapag ka din po nagkakaroon ng heat stroke, nagkakaroon po tayo ng dehydration o natutuyuan tayo. Kaya importante po talaga lagi po tayong may baong tubig or
kumbaga yung fluid intake po natin ay dapat adequate. So, next po is headache, no? Pagkakit ng ulo, muscle cramps. Yan. And yung nabanggit ko din po kanina, which is pagkahilo. So, yung first aid, no? Syempre, halimbawa kahit na yung mga kababayan po natin na nasa kalye, no, na nakakita po or naka-encounter ng mga ganitong pasyente bilang first aid, maaari po nating ilipat, no, yung pasyente sa isang malamig or sa may lilim na lugar, no, ng presko, no, hindi po yung nakabilad sa araw. And then, kasi isa din pong magandang sabihin, lalo kasi po ngayon summer, tapos na po yung taglamig, ng panahon ng Pasko, kanito pong early part ng January. So, syempre yung atin pong pananamit or yung suot po natin, no, as much as possible, wag po sanang makakapal ang tela. Sana po yung presko, yung cotton, or yung hindi po naman mainit na katawan. Kasi kung halimbawa po masyado pong marami, patong-patong po ang mga damit na suot, maaari po, kumbaga, pwede pong bawasan, ano, yung suot nilang damit. And then, pansin nyo po, di ba, kapag halimbawa tayo po may sinat or may lagnat, sa pong first aid, yung tinatawag nating sponge bath, or yung pinupunasan po ng basang tela, no, ng tubig, no, or yung tinatawag po namin na paglalagay po ng parang ice pack, no, dito po sa may axilla area natin, or dito po sa may kilikili, no, at doon po sa may pagitan ng ating mga hita, pwede pong gawin yon, no, maglagay po ng ice packs. Kung may pamaypay, or kung meron tayong electric fan, or yung nauso po yung Jisoo line, no, makakatulong din siya. And dahil nasabi ko nga, common po na ma-dehydrate po ang mga pasyente na may heat stroke, painumin po sila ng tubig. Subalit, tatandaan po natin, kung wala pong malay ang pasyente, definitely hindi po natin sila pwedeng painumin ng tubig kasi baka mas makalala pa po, baka aspirate or ma-choke po sila, magkaka-problem pa po sa baga. So, kung gising naman po ang pasyente, nakakausap at may, kumbaga nasa issue ba po ang pasyente, pwede po natin painumin ng tubig. Pero, Ayun. kung halimbawa, kung halimbawa kumbaga yung red flags, ano ba yung red flags? Kumbaga yung, parang hindi mo kaya ng first, mukhang kailangan na po talagang dalhin ang pasyente sa emergency room. So kung halimbawa may pang-measure ng temperature at talagang kita nyo 40 degrees na talaga o higit pa kung sakali. Tapos yung nabanggit ko kanina, may pagkalito, hindi mo na siya nakakausap, may nagtumbulsyon na or nag-fissure or nagtuloy na siya ng nawala ng malay, no? Tapos kahit sobrang init na pinapawisan, tapos yung kanyang pulso, no, napakabilis. Or for example, yung kabaliktaran naman kung nakakahina, kailangan na po siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital pagka ganun po. Well, actually, Miss Annie, itong tanong ko ay kawing-kawing dun sa mga diniscuss ni Doktora. Because Doktora enumerated the things that should be done, no? Should be done. Doktora, you mentioned earlier na dapat hindi papainumin kung walang malay. Okay, that's one of the things na hindi dapat gawin. Can you please tell us or share with us more of these na things that should not be done kapag meron isang victim ng heat stroke? Go ahead po, Doktora. Opo. So, yun nga po, no, nabanggit ko kanina, very important po yung hydration. And basta po kung ang pasyente ay kumbaga disoriented siya or confused kung nakakausap, no, hindi po natin pwede na painumin siya, lalo na pag nakahiga po kasi di ba mahirap naman kung higa at nang wala pong malay. Maaari po siyang tinatawag natin mag-aspirate or aspiration, okay? Tapos, how about yung ice water po? Ice water, okay po ba yan? Or hindi dapat? Yelo, kung saan-saan ilagay sa dibdib, okay po ba yan? Ano po yung mga hindi dapat gawin? Ideally po, yung sinasabi ko kanina, ice packs, no? Preferably po, dun po sa mga tagong areas po na kumbaga may init, no, sa ating katawan. For example, yung axillary area or yung dito po sa may
Tapos dun po sa ating groin area or yun pong pagitan po ng ating mga hita, pwede po yun. Pero yung bigla natin bubuhusan siya ng malamig na tubig, hindi din mo dito ina-advise. Yan ang hindi. Oo. Baka naman lalo siya magka-stroke niya. Binigla mo, buhusan mo ng ice water. So yan, mga hindi rin pala pwede. Okay, Miss Annie, your turn po. Thank you very much. Baka mamaya may mag-a-attempt yan. Bimpo. Mabuti, niliwanag yan. Ano? Thank you for that, Dr. Joyce and Attorney Dot. Yeah, Ayan. yeah. Ito naman, Yes. itanong ko lang, para mayroon idea yung ating mga kababayan, baka naman uminom sila ng napakaraming tubig. Mahalaga ang hydration. May recommended water intake ba para dun sa mga adults, outdoor workers, at even mga children, Dr. Joyce? So tama, buti po natanong nyo yan, Miss Annie. Thank you po. So with regard to the recommended intake or water intake, usually po ideally at least mga 2 to 3 liters per day po sa adults, no? Or sa mga outdoor workers kasi syempre mas madami po silang physical activity, at least 3 to 5 liters. Depende po sa init, no? Sa mga bata naman, no, yung regular lang po na pag-inom ng tubig. But kailangan ko pong i-emphasize, syempre, ito po ay may mga special cases. So for example, yung ating mga pasyente na meron pong sakit sa puso, no, or may mga congestive heart failure, or yun pong meron pong kidney problem, no, yung may chronic kidney disease, or yung mga dinadialysis pong pasyente. Kung maaalala ninyo po, ito pong mga pasyente ko po ay nililimitahan din po, no, yung kanilang fluid intake. Kasi maaari po silang magkaroon ng tinatawag nating congestion. So, dun po sa mga normal or healthy patients, mga adult patients, at least mga 2 to 3 liters. Pero kung may mga comorbidities po, kagaya ng nabanggit po, mas kailangan po ay nakaalalay po, no, yung kanilang doktor tungkol dito. Okay, thank you for answering that question na napakahalaga. Oh, baka mamaya may mga nag-a-advise sa inyo Oo. ng mali. Porque sabi, keep Yes. hydrated. Dapat umiinom lagi ng tubig. Mayroon po dito ha. Baka kayo ay nililimit Yes. yung pag-inom nyo dahil may mga sakit kayo. Makisuyo, magtanong kayo doon sa mga doktor ninyo. Ayan. Okay, Attorney Doc, balik ko sa Okay. inyo si Doc Joyce. Oo. Thank you po. Yeah. Actually, Miss Annie, si Doc already mentioned about yung mga nag-outdoor activities. No? Marami po tayo, lalo na during summer, mga marathon, mga pagbike, mga triathlon. And we know of someone who died, I think in Subic about a few years ago because of heat stroke. So, Doctora, my question is this. For all those who are into marathons and other strenuous activities, what is the time that these athletes should avoid doing strenuous activities? Anong oras po sa araw ang dapat na hindi kayo gumagawa ng mga strenuous activities sa outdoors? Go ahead po, Doktora. Thank you, Attorney Dot. So, alam naman po natin, di ba, yun pong peak, no? Peak hours na tinatawag po, yung kasagsagan po ng hindi ng init ng araw. Usually po kasi, Attorney Dot and Miss Annie, around mga 10 a.m. hanggang 4 p.m. po, no? Yung talagang kasagsagan ng init ng araw. Attorney Doc! Nako. Miss Annie, napakagaling po ng ating guest ngayon and we really hope to have you back para next time better po yung ating sound system. You know, Doktora, we learned a lot from you and I'm going to share this segment of ours to my friends kasi marami rin po akong kaibigan na mahilig sa mga outdoor activities. Ganda po ng lahat ng sinabi po ninyo, very educational. So at this point, we would like to thank you, Dr. Anne-Marie Joyce Tenorio Javier. She is an adult neurologist and stroke specialist from the Philippine Neurological Association. You're a very good speaker. And thank you very much again po. If you liked or learned from this video, please click subscribe.